Hello, kumusta mga katribo? Magbibigay tayo ngayon ng isang reaction doon sa medyo trending ngayon. Na usapin about doon sa ginawa ni Vice Ganda doon sa kanyang konsyerto. So, kung matatandaan po ninyo ay nagpahayag ang mga DDS ng pagkadismaya at sinusubukan pa nilang iban or anong tawag natin dyan, yung i-boycott ang lahat ng produkto ko na ini-endorso nitong ni si Vice Ganda. Welcome to the Flyers TV. Kami nandito, katribu, sama-sama, hindi ka nag-iisa. And narinig nga din natin sa isang programa sa istasyon ng radyo na talagang negative yung pagtingin nila doon sa parody episode or part ng programa ng konsyerto ni Vice, na kung saan kung maririnig nga ninyo doon ay binabanggit doon sa parody ang tungkol sa lahat-lahat about sa West Philippine Sea, about sa dahig, about sa mga DDS, sa mga camping, mga ka-BBM, West Philippine Sea buying jets. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. King allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga putang ina niyo. So, ang reaction natin doon sa mga DDS na medyo affected talaga, nauunawaan natin kayo. Pero, hindi dapat tayo masasaktan. Alam niyo kung bakit? Una sa lahat, parody lang yung ginawa. Okay? So, pag sinabing parody, hindi po siya magiging katawa-tawa o hindi po siya magkaroon ng sense of humor kung hindi siya nangyari in the past. Tama? Kasi kung yung ginawa ni Vice Ganda na parody ay walang kaugnayan sa mga pangyayari sa nakaraan, yung mga nakikinig parang isip, ano yun? Ano yung sinabing jet ski? Ano yung dahig? Ano yung ICC? Kung walang nangyari, ganun yung magiging reaction, di ba ga? Kaya isang parody, nakabase yan lagi sa mga factual or sa mga nangyari in the past. Ngayon, ginamit yung issue sa paraang parody dahil concert yon para magbigay ng kaaliwan doon sa mga umattend ng concert. Ngayon, kung nasasaktan yung mga DDS, so, wala tayong magagawa doon. Pero, itong isipin nyo, nung hindi pa ito parody, nung ang gumagawa nito ay ang mismong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Ba't hindi kayo nagagalit? For example, yung minura niya ang Diyos. Diba? Yung stupid si God. Diba? Palakpakan pa nga kayo eh. Diba ga? Na dapat nga magagalit kayo kasi totoo yun, hindi yung parody. Diba? Yung pinapalayas niya si Santo Papa dito. Isa pa sa masasabi natin, yung konsyerto na yon na ginamitan ng parody ni Vice Ganda ay hindi po siya malaking issue. Una sa lahat, hindi naman binabatikos doon direkta yung mga Duterte. At kung binabatikos man na indirect, totoo naman po yun, di ba ka? Dapat kayo mga DDS ay magising sa katotohanan. Tulad niyan, tuwa kayo na na-dismiss or napunta sa archive yung impeachment case. Alam niyo ba kung bakit na-impeach si Sara doon sa Kongreso? Sapagkat nagnakaw siya, although hindi pa napapatunayan, pero kitang-kita yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ikaw bilang isang DDS, ang laki din ng tax na binabayad mo. So okay lang sa'yo na ninanakawan ka ng idolo mo. Diba? Come to think with it. Si Duterte na napunta sa dahig, alam mo ba na ang dami niyang naging biktima kaya siya napunta sa dahig doon sa ICC? Paano kung isa sa mga anak mo ang naging biktima? So okay pa rin sa'yo? O baka yung pagka-DDS mo ay biglang matunaw, bigla kang babaliktad at isusumpa mo yung iniidolo mo? Nagkataon lang siguro na hindi pamilya mo yung apektuhan. Pero tandaan mo, anti-poor ang kampanya ng mga Duterte at isa ka sa mahirap. Huwag kang magpanggap na mayaman ka. Magising ka sa katotohanan. Po. So, ito lang masasabi natin.
Masakit ang katotohanan. Pero mag-move on tayo, tanggapin natin. At magising tayo, gawin na natin ang tama. Kasi kung patuloy tayo magbubulag-bulagan, hindi aasenso ang ating bayan. So muli, hindi po tayo kakamping lang, hindi po tayo dilawan lang, hindi po tayo BBM supporters lang, hindi po tayo DDS lang. Lahat po tayo Pilipino. Ano po? So nagsasalita tayo hindi bilang isang kakamping, dilawan, loyalista o DDS, bilang isang Pilipino. Kahit ang idolo natin ang nagkamali, kailangan panagutin natin, accountability. Ano po? Kaya lang kayo mga DDS ang lumalabas eh. Ang nagkakamali, ang nagkasala is leader ninyong mga DDS. Pero dahil DDS kayo, pinagtatakpan nyo at pinagtatanggol nyo. Mali ang pagka-Pilipino ninyo. Maling-mali. Paano kung sa iyo napunta yung sitwasyon na kayo yung naging biktima ng mga Duterte? Sige nga. Oh, now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Bakit? Kanino ba galing ito? Kay Pangulong Duterte. So ba't kayo nagagalit? Siya naman nagsabi nito eh. Diba? Si Digong, kaya nanalo yan. I thought na matatang. So mali, ako nabudol. Definitely hindi man akong papabudol kay Sara, no? Hindi na, I know na. Sino ang bumastos sa mga Pilipino? Sino ang hindi disente? Binabastos niyo yung Pangulo. Disente kayo? Tapos si Vice Ganda, na ginamit ang parody na galing din sa Pangulo ang mga sinabi na yun. Ang dating Pangulo, dating Pangulong Duterte. Napipikon kayo. Kumakabastos kayo ng Pangulo, kumakabintang kayo ng walang ebidensya. Tinatawag yung adik, samantalang si dating Pangulong Duterte, yung adik, fentanyl at marijuana. Tapos gusto nyo tularan siya ni Pangulong Marcos? Yung ginawa ng tatay mo? Mag-adik? Gusto tularan? Maging kurap? Maging magnanakaw? Maging killer? Yan ang mga polisiya ng tatay mo dati. Hindi gagawin yan. Hindi siya gagamit ng fentanyl para ma-feel ng Cloud9. At hindi siya gagamit ng marijuana. At at time na siya ay presidente. Pero yung ginawa ng tatay mo, pinapahid nyo kay Pangulong Marcos Jr. Wala naman kaibidensya. Puro fake. Fake news peddler kasi kayo. Pinag-usapan natin dito, kabastusan. So lahat ng kabastusan, mukhang nanggaling sa inyo. Hindi na kayo pinapatuloy ng Pangulo because disente ang Pangulo. Yung tama na ginagawa ng Pangulo, minamali nyo. Wala kayong nakikitang ginagawa niya na para sa bayan kasi tinatakpan yung mata.